Magandang hapon mga kabay. So ito yung pinakalas ko na repair. Hindi ko na siya inasimbol nung inestimate ko. Ayan, para pag kinabitan natin ng housing, hindi na ako magbubukas. Ayan, kalas-kalas na yan. So ito yung inestimate ko nung nakaraan mga kabay. Naalala nyo yung circular zone na basag. Basag yung housing. Ito na po yun. Ayan. So ito yung bagong housing nila. Ayan. Naalala nyo yung sapuitan nung housing na basag. Ayan. So ito kasing bagong housing ng Makita, sa tingin ko lang malutong siya. Hindi siya yung makunat. Kaya lagi po siyang nababasag. Ayan. So yun yung ikakabit natin dito mga kabay. So syempre unahin natin yung yung brush holder. Titihaya lang natin yan mga kabay. Yan, ganyan. Lalagay nyo, balik nyo dito sa kanyang field coil. Ayan, ganyan po yung pagkabit. Ito yung brush holder niya. Ayan, napakadali lang magkabit nito mga kabay dahil buo yung brush holder niya. Ayan, susuksok mo lang dyan sa terminal ng field coil. Ayan, siguraduhin nyo lang nalapat siya. Ayan, tapos saka natin ilagay dito sa housing. Ayan. So paglagay ng housing mga kabay, ito medyo masikip to dahil bago. Ayan. Alam naman natin mga kabay, kapag bago masikip talaga. Ayan. So ganun pa rin naman mga kabay ang technique niyan para hindi kayo mahirapan. Pero minsan pinupukpok yan dito. Ayan. O ganyan. Pero katamtaman lang mga kabay. Sabay palo ulit dito sa gilid-gilid. Ayan. Hindi pwede sa gitna mga kabay baka mabasag yung housing. Ayan. So ayan mga kabay, pumapasok na po siya. Ayan. So ganun lang gagawin natin mga kabay. Ayan. Hanggang sumagad. Yun. Yung parang bingi na siya, ibig sabihin sumagad na yan. So ang pangalawa niyan mga kabay, yung kanyang yung spring. Ayan, ibabalik natin yan mga kabay. So gagamit kayo ng dalawang flat screw para maibalik natin yung spring na kinalas natin. Ito yung nagko-connect sa brush holder. Ayan. So tiyaga-tiyaga lang mga kabay. Minsan matagal pumasok, minsan mabilis. Ayan, hindi pare-parehas. So ayan mga kabay, okay na. Nailagay na natin yung isang spring. So yung pangalawa na lang ang kulang. Ayan. Tiyagaan lang. Konting technique, pasok na yan. Ayun, ayos na. Yun pumasok na mga kabay yung spring na dalawa. Ayan. Syempre ang sunod yan yung dalawang screw. Yung screw sa field coil. Ayan. Ihigpitan natin yan mga kabay. Ayan. Pag nailagay mo na, so pwede mo na siyang higpitan. Ayan, kagaya nito. Ayan. Para hindi malulustrid yung screw nyo mga kabay, kapag naghihigpit kayo, sabay diin. Huwag yung parang nakatungtong lang yung dulo sa screw. Minsan napupudpud yung ulo ng screw nyo. Kaya kailangan may kunting diin. Ayan. So yan na mga kabay, ayos na. Lalagay na natin yung baffle. Ayan. Lagay natin yung baffle. Yan. So okay na siya mga kabay. Pwede na natin itong ilagay dito sa kanyang armature. Oops. Yan. So kailangan yung lock mga kabay ay itong lock niya kailangan gumagalaw bago nyo higpitan. Yan. So pag okay na siya, malambot, pwede nyo nang higpitan yan. Bago yan, unahin natin doon takip sa kanyang wiring. Ayan. Tapos screw. 4 na screw. Ayan. Tapos ihigpitan natin yan. So ayan mga kabay, nahigpitan na natin yung 3. Ito yung pang-4 na yan. So ang sunod yan mga kabay, yung carbon. Lagay natin yung carbon. Ayan. So siguraduhin lang natin mga kabay na papasok talaga siya
yung spring, tapos yung tenga ng carbon, kailangan papasok sa brush holder para hindi po siya maluwag. Ayan. Yan. So yung kabila. So yun yung tenga ng carbon mga kabay. Ay yung tenga na yan, may halaga po yan. Minsan tinatanggal yan ng iba dahil mahirap daw ipasok. Pero importante po yan. Kasi yung spring na yan mga kabay, yung tenga na yan, yun po yung mag-guide ng spring. Ayan. Tapos hindi po siya iikot. Ayan. Kaya po siya may tenga na ganun. Kala kasi ng iba mga kabay, wala lang, design lang. Pero mahalaga po yung pinakatenga niya mga kabay. Kasi saktong-sakto yan doon sa brush holder eh. Pag pinasok mo yung tenga ng carbon brush, pasok po yan. So yan mga kabay, nahigpitan na natin. So pwede na natin siyang i-testing mga kabay. So yan lang mga kabay, ang pinalitan natin sa 4131 na Makita Circular Saw ay yung kanyang housing. Ayan. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. Bye bye.